Once again sa ating mga kabayan, magandang araw po sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga kabayang OFW immigrants, mga kabayan, nais ko lamang i-share yung very alarming din na nangyayari dahil nga sa isang agencies na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na pilit na may gusto nagpapabagsak o may nananabutahi para mapabagsak yung agencies na ito dahil nga namamayagpag po ito simula nung mag-declare si Pangulong Bongbong Marcos during SONA o third SONA na wawakasan niya na ang pogo o total ban sa bansang Pilipinas. Kaya kita nyo naman agad na nag-operate mga kabayan ang PAOK, ang PAOK pala mga kabayan ay Presidential Anti-Organized Crime Commission. So sila po yung nag-ooperate sa pogo sa tawag na rin at nais na ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos na total ban sa bansang Pilipinas ang pogo dahil isa sa nagdala ng sakit ng ulo ng maraming Pilipino, no? So kaya pinatotal ban na po ito ng ni Pangulong Bongbong Marcos during third SONA. So nakakaano lang dito mga kabayan, very alarming dahil nga may nakikita tayo or may napapanood sa news dahil nga may pilit na gumagaya, no, or pilit na nananabutahi na nagpapanggap na sila ay trabahante ng PAOK para lang manikil or para lang kumita or para lang sirain, no, ang magandang imahe ng PAOK, yung performance, the same time masira din ang administrasyon. So hindi natin alam kung sino at kung sino ba. Sa tingin ninyo, comment below. Pero bago yan, bago ko ipakinig sa inyo, babalikan pala natin yung third SONA. No, yung third SONA na yan mga kabayan, dyan po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-declare ng total ban sa pogo, no? So total ban po sa pogo at kaya grabe standing ovation po yung ating mga kabayan na nandun, no? Yung mga kongresista, mga senador na nandun during SONA, no? Yung third SONA ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga maraming nag-agree at maraming nagpalakpak, no? Lahat sila tumayo sila at pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa mensahe nito para sa ating mga kabayan na totally ban ang pogo sa bansang Pilipinas. Kaya ito pakinggan nyo mga kabayan yung isa sa recorded, no, ng GMA patungkol doon sa operasyon ng PAOK dahil nga may nananabutahe sa kanila, no, at hindi natin alam kung sino nasa likod, no, lalo na pilit nila pinapabagsak ang administrasyon. Arestado sa isang visa consultancy office sa Maynila ang mga nagpapanggap na operatiba ng PAOK. Nangikil umano sila ng aabot sa 1 milyong piso kapalit ng pagpapalaya sa nahuling dayuhang POGO workers. May mga Filipino passport ding kinumpiska. Nakatutok si Salima Refran. Ikaw ka, ano to? Hindi ko po yan. Ano to? Hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako Instant ina-accept. milyonaryo. Nang tanggapin ng mga target ang mark money, pinasok ng mga operatiba ng PAOK, PNP, CIDG at AFP ang travel at visa consultancy office na ito sa Intramuros, Maynila kagabi. Nagpapakilala raw sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at nangangakong Isipin yun, mga mapapalaya kabayan. ang mga naarestong Instant foreign milyonaryo worker sila rito. kapalit ng milyong pisong halaga. Kaya rin daw nilang magtanggal ng pangalan sa mga deportation list at maging sa blacklist ng BI. Oh? Ang Grabe mga kabayan, isipin mo, 1 milyon, instant milyonaryo yung mga nag-ooperate dito kasi hindi lang naman isa siguro ang lumapit sa kanila, sigurado marami na silang naloko. No, instant milyonaryo kaagad yung mga taong ito, mapagsamantala, 'di ba? So, pero hindi natin alam kung sinong nasa likod eh. 'Di ba? Baka isa sa mga gustong magpabagsak kaya pilit na sinisiraan ang PAOK para masira din, no, yung administrasyon dahil ito isa sa pinagkakatiwalaan ng administrasyon. So, doon sa pinapakinggan natin mga kababayan, no,
doon sa pinakinggan natin, malinaw no, na may nananabutahe na sa mga government agencies ng gobyerno para lang masira no yung kasalukuyang administrasyon. So sa tingin ninyo mga kabayan, sino kaya ang posibleng manira ng administrasyong ni Pangulong Bongbong Marcos? Pa-comment below yung inyong opinion, no? Pa-comment below mga kabayan sa opinion ninyo kung sa tingin ninyong may naninira, no? At sa tingin ninyo kung sino nga ba? Dahil nga marami nagsasabi na pag-uusapan no na may nananabutahe para lang masira ang isa sa mga trusted government agencies ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung PAOK dahil ito yung nag-ooperate lang naman ng isa sa mga sakit sa ulo sa bansang Pilipinas. Yun yung pogo na pinatotal ban ng administrasyon. No? So pinatotal ban yan kaya nabawas-bawasan ang sakit ng ulo ng mga Pilipino. Kasi alam mo naman, 'di ba, na napakalaki rin ng problema ng dinala nito sa bansang Pilipinas. Sabi nga nila nung una is nakakatulong pero totally hindi naman daw pala talaga, no? So kaya nga pinatotal ban na ito at kita mo naman, no? Hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos ang nakatayo that time nung nagsalita siya sa SONA, kundi ang maraming kongresista, no? Yung mga senador na nandun, yung mga tao, no, yung mga ambasador na nandun, yung mga tao na pumunta doon during sa SONA, yung nabigyan ng invitation, no? Kahit na yung mga tao sa labas na nag-aabang sa bahay, nag-aabang, grabe, palakpakan sila, no? Dahil nga doon sa mensahe na pinaabot ni President Bongbong Marcos na totally ban ang pugo sa bansang Pilipinas para iwas sakit na sa ulo. Ang problema yung natatamaan, sumakit ang ulo. Kaya siguro isa sa dahilan kung bakit pilit no na sinisiraan nila ang isa sa pinaka-trusted government agencies ng gobyerno, yung PAOK, para lang bumagsak, no? At the same time kumita rin, no? Kasi may nanabutahe mga kabayan, hindi natin alam kung sinong nasa likod ng pananabutahe. Basta bahala na lang kayo kung ano yung masabi nyo mga kabayan. Mag-comment below kung ano yung inyong masasabi patungkol dito sa opinion natin, dahil ito ay opinion natin mga kabayan, no? Kasi nagtatanong din ako sa iba, sabi nila possible daw talaga na may nanabutahe kay Pangulong Bongbong Marcos para lang masira yung administrasyon na niya, dahil marami rin siya nasagasaan patungkol sa pugo, no? At kita mo naman, 'di ba? Ang laki. So comment below mga kabay kung ano yung inyong masabi. So God bless all Pilipinas. Mabuhay ka hanggat gusto nyo. Oy, shout out din Banners Party List.